As we celebrate our 38th anniversary, let's go back and take a look on how God moves in our home, how His grace poured into each one of us. I'm Reverend Cesar Mahusay Jr., Resident Pastor of Living Christ Christian Mission, formerly Lettere Church Christian Ministry or Malabon Lettere Church. Usually, ang mga Korean, ang mga missionary, ginagamit nila lagi yung lugar kapag mayroon silang mga na-establish na church. At yun nga, dahil ito ay Malabon, tinawag nilang Malabon Lettere Church. Since na-demolish noong year 2000, ay doon po ito nagsimula na change namin yung name kasi hindi naman kasi pwedeng halimbawa nalipat sa Caloocan. Alam nga namang Malabon Lettere Church pa rin kung Caloocan na yun. So ang ginawa ay ginawa namin yung name na medyo Christ-centered para at least meron talaga tayong specification na may pangalan yung church natin. At saka since na nagmi-mission naman, kaya ginawa na itong Christian Mission. Nasaksihan ko po yung pagtayo ng kasaysayan na nasimulan. Dumating kami dito sa Lettere ay ako 1987. Since ang LCCM ay naitatag ng 1988, that time hindi pa ako Christian. Pero nakita ko po yun kasi yung tinayuan nila before ay basketballan namin yun. Doon kami madalas na naglalaro, doon kami madalas tumatambay. At the same time, sayawan namin yun tuwing Sabado. At nung mabili nila, medyo nawalan kami ng sayawan tuwing Sabado. Pero nagkaroon kami ng area na pwedeng pagtaguan. Minsan gumagawa kami ng kalokohan, lalo na nung time na binakuran nila yung area, yung basketballan, pero inaakyat namin yon yung bakod. As tumatambay kami doon sa loob. At sa mga naunang mga namuno dito sa tawag ng lugar na yun ay PPA. Block 1. Before, nung mga missionaries pa ang nag-handle ng gawain, may pumupunta ng Sabado, mga staff ng Corampil Mission ang pumupunta para mag-practice ng mga kakanta ng choir kasi dati may choir pa, mga kabataan pa kami noon. So doon kami nag-start sa ganong klase ng ministry. Hindi ko yung makakalimutan yung mga nanay, yung mga deacons before, like sila Nanay Nita, sila Nanay Pasing, Nanay Rita, at yung mga nandito pa, sila Ate Pe, sila Ate Rose, mga dati pa yan, sila Nanay Salud. Sa mga naging challenges namin dyan before, year 2000, na demolish yung simbahan, kami naman na naiwan dito na may mangilan-ngilan pa, ay naghanap kami ng marerentahan. Nag-start kami diyan may nakita kaming garahe every Sunday. Hanggang sa ayun, nakabili nga dito ng maliit na pwesto. At hanggang ngayon, nagpatuloy ang gawain sa kabila ng mga challenges na nangyari dati na akala ko ay katapusan na ng LCCM. So far, ang church natin kahit papano ay nakapag-disciple na naging produkto rin naman natin na mga naging pastor na nasa iba't ibang lugar. Ang prayer ko ay mag-continue siya na kahit hindi man tayo maging isang napakalaking organisasyon o samahan, at least makapag-send tayo ng mga manggagawa sa ibang lugar na magpatuloy yung kung ano yung mga nasimula natin. So, ang masasabi ko lang sa mga kapatid, sa mga dako, kahit na nakasama kayo namin before, at yung iba kasama pa rin sa kasalukuyan, masasabi ko lang patuloy niyo po na ipag-pray ang LCCM, ang inyong pastor, at ang mga manggagawa, mga member, no? Para nang sa ganun ay alam ko doon lang tayo kumukuha ng lakas at magpatuloy pa ang gawain na iniatang ng Panginoon sa ating mga balikat. At sa mga kasalukuyang kasama ko sa church, yun,
magkaroon tayo ng unity in the spirit, prayer, at doon sa ating mga vision na ini-aim para sa ating bahay-sambahan at para doon sa mission natin na ating ginagawa. So, yun lang. Nawa ay marami pa tayong taon na pagsasamahan at magsama-sama pa tayo palaging nagpupuri sa Diyos, sa Panginoon at mag-aral ng kanyang mga salita.